Alright, Ganyan partner, po. yung binabanggit mo kanina, andyan na ba si Dr. Tony? Alright, si Dr. Tony Leacho makakausap natin dahil binabanggit mo kanina, partner, yun nangyari kay Kay Direk Wen. O halika, makihingi tayo ng ng isang quick reaction mula sa isang magaling na doktor, isang cardiologist, no? Si Dr. Tony Lechon. Hi, Dr. Tony. Ay, magandang umaga, Julius, kay sa mga nakikinig sa inyong programa. Ayan, partner. Ano ba yung sa tingin mo nangyari kay kay Direk Wen, Doc? Julius, kay kasi nakausap ni Tito Boy Abunda yung si Attack, at based doon sa history, napanood ko kagabi bago nung programa, nung news break o kagabi, Julius, sa Bandila. Ang sabi nung Attack, meron pala sa dating angioplasty. So, ibig sabihin, meron ng pre-existing coronary artery disease ni Director Wen Ramas. Tapos, pagpunta niya dun sa hospital, kasalukuyang nag-a-arrest yung kanyang kapatid. So, yung sudden burst of emotion and stress na yun, malamang tumaas ang blood pressure niya at saka yung heart rate. Tapos, dahil may pre-existing cardiac condition siya, na-trigger yun ng heart attack at nag-lead to sudden death. Ang tawag ng sudden cardiac death. Kaya, parang dupay-pay sa kagad eh. Ibig sabihin, nag-flatline sa kagad ng irregular beat. So, ibig sabihin, meron trigger factor sa dating pre-existing heart disease. Kaya dire-diretso siya. Maaring yung cardiac function ni Director Wen mahina na trigger na kahit nandun ka sa one of the best hospital sa Philippines, wala ka halos magawa. So wala namang pagkukulang kayo nakikita dun sa hospital? Wala akong makitang pagkukulang kasi witness arrest eh. Ang ibig sabihin po nun, kahit dito sa hospital namin, ang hospital, akala mo haven siya or nasa-safeguard. Hindi eh. Kung talaga may severe heart disease ang patient, talagang nagkakataon talaga na minalas lang na nandun siya. Tapos meron siyang heart disease. Tapos bigla siya nag-irregular heartbeat or arrhythmia. Ang hirap ibalik nun. I think na ni-revive siya pero hindi makuha. So, malamang ang kinamatay ni Director Wen Ramas fatal ventricular arrhythmia. Ibig sabihin, sa sobrang heart attack niya, in a pre-existing heart disease, tumigil bigla, tapos hindi na ma-revive siya at walang kuryente na doon sa puso. Doc, siguro doon sa mga nakikinig ho sa atin, para na rin public service natin sa kanila, no? Baka meron silang kamag-anak o sila mismo ay posibleng candidate sa ganito. Ano po ba yung mga dapat tandaan para hindi po mangyari sa kanila yung ganito? Ako, pagka pupunta kayo sa hospital at hindi kayo ready, wag na ho kayong pumunta kung hindi kaya nyo tanggapin. Ako, binibigyan ko kagad ng anti-anxiety or antidepressant yung mga pasyente hindi kakayanin, lalo na yung mga relatives na may sakit sa puso. Napakahalaga na i-prepare natin yung ating mga kamag-anak bago pumunta ng hospital kasi hindi ho biro-biro, lalo na doon sa mga condition na nangyari kahapon. Double death in the family in one day, talaga yung mga kamag-anak pa ho ni Director Wendell dapat to ina-assistihan ng doktor para mabigyan mo ng anti-anxiety or antidepressant kasi pwede mo mangyari broken heart syndrome na diniscuss natin, Julius, nung Valentine's Day. So dapat wag mo nang sabihin agad-agad, no? Doon sa isang pasyenteng may ganitong sitwasyon. Kunyari may isang hindi magandang balita sa pamilya. Julius, or maaring ihanda mabuti ng doktor yung pasyenteng tatanggap ng information kasi may tao tayong hindi natin kilala napapasok sa emergency room, hindi natin alam yung sakit pala sa puso. Alright, sige po. Maraming salamat, Doc. Thank you, Doc. Sana po para sa kaalaman din ng mga nakikinig pero kulang tayo sa oras, Doc. Anyway, thank you. You're welcome, Julius. Thank you, Doc. Bye. Alright, si Dr. Tony Leachon, isang magaling na cardiologist mula sa Manila Doctors Hospital. Isipin mo, partner, nasa loob na nga ng ospital, hindi pa nagawa ng solusyon. So sabi nga niya, kahit you're in the best hospital in the whole world. So maganda rin siguro na kapag may miyembro ng pamilya na nakaranas na ng ganyan, angioplasty, di ba, na-stroke na dati, huwag mo muna sabihin. Kunyari may namatay sa member ng family, tago mo muna ng ilang sandali, tumawag ka ng doktor, painumin ng gamot. Siguro after noon, pwede mo nang unti-unting sabihin sa kanya. Pero yung bigla kasi, yun ang mahirap eh. Katulad na nangyari kay Direk Wen. Muna yung pakikiramay natin, partner, sa pamilya at mga kaibigan ni Direk Wen Ramas. Sa lahat ng mga mahal niya sa buhay. Alright.